kapatid. JDB uli ang inyong baglingkod. Pag-usapan natin ito. Ito hong ginawa ni Cayetano, yung kanyang yung motion niya to remand. Di ba? Di ba sabi nga niya, 3 pwede natin gawin. Pero actually, mali ho yung i-dismiss eh. Mali yun eh. Kasi dapat ang kahahantungan ng ng impeachment, 2 lang, 'di ba? Kung titignan natin sa Constitution, ang sinasabi ron, forthwith shall proceed, 'di ba? And then meron pang provision na until final judgment. Kasi 2 lang talaga. Hindi trabaho ng impeachment court, no, sabi nga nung isang constitutionalist, hindi trabaho ng impeachment court o ng Senado para alamin ang constitutionality. Pero doon naman sa opinion ni dating Chief Justice Renato Puno, pwede proactively, o kaya naman merong mag-motion to quash, no, pwede gawin para questionin yung validity. Maging sa regular court din naman, kung maalala po natin, di ba, kinu-question din mismo yung kasong isinampa. O, may jurisdiction ba ang korte doon? O yung kaso bang ito, ito ba mismo talaga applicable na gamitin laban sa kanya? Di ba? Kasi may mga kaso kasing isinasampa na pag tinignan natin yung circumstansya, hindi naman pala akma yun. O di dapat ibasura yun, di ba, yung kaso. Ba't mga naman palilitisin, paparusahan yung tao doon sa isang kaso na yung circumstansya naman, hindi naman yun ang nangyari. Kada kaso merong mga elementong tinitignan. Ito bang elementong ito nangyari para masabing may nagawang paglabag? Okay? So ngayon, itong sinasabi natin, ito hong remand ni Cayetano na iligtas ang impeachment complaint sapagkat yung motion ni Bato de la Rosa to dismiss ay maliwanag na kapag yan po ay napagbigyan, hindi agad naharang ni na Riza Ontiveros, sina Coco Pimentel, at hindi nakapagbigay ng ganitong suggestion o motion itong si Alan Cayetano, nako, tuloy-tuloy ang atake ni Bato de la Rosa. Maganda na nga yung atake ni Bato de la Rosa na ang dulo ay ipabasura. Ang kay Chis Escudero ay unti-unting gulangan tayo na dumating, masimula na ang impeachment court na mag-convene doon na sa 28th Congress. Na alam naman natin na mas lalong kukwestiyonin ang jurisdiction nito. Kasi paano masasabing tumawid kung wala namang sinimulan ang 28th Congress, di ba? So mabuti, sa nangyari rin namang ito na harang yung kanyang motion na amyendahan ng nito ni Cayetano, iba yung nakakaintindi talaga at marunong ng parliamentary rules and procedure. So, anong nangyari? Napunta ron sa Kongreso uli, di ba? O, tingnan niyo yung kanyang tuloy ko lang itong kay Cayetano. Enough time today to debate that. As the minority leader said, yes, we can take judicial notice of the dates, pero I want to see the documents. Kailan ba talaga nag-file, sino final, etc. So aabot tayo bukas and even tomorrow with 23 opinions dito. My point is, Mr. President, I cannot in conscience, as a lawyer and as a senator judge, just make that rash decision that it violated the 1 year. I mean, ngayon ko lang nalaman na pwede yan, or if we were thinking about it the last few days, pero ang Supreme Court nakailang araw na, nakailang linggo na, hindi rin nagdidesisyon pa. So, mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato, na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed, that we violated the Constitution na mahigit 1 beses tong final. Yes, may mga Supreme Court decision. That's why I'm ready to consider it. Kung wala kasing Supreme Court decisions, walang mag-guide sa atin Kung unang beses to na hinaharap natin ng impeachment at 4 ang final, whatever we decide, pupunta sa Supreme Court Pero ilang beses na to pumunta sa Supreme Court So meron ding guide, but do we have enough time right now? Second po, diba? Totoo naman Yun na nga yung GR na inano ko sa inyo kanina, yung GR 160-261, November 10,
yung Francisco versus House of Representatives. Ang issue dito, yung second impeachment din na final within 1 year laban kay Justice Davide. Ang ending, binasura nila kasi nga pasok sa 1-year bar rule. Kasi yung final yung impeachment complaint ni ERAP laban kay Davide ay na-actionan. Kaya lang na-dismiss pagdating sa Justice Committee ng House. Ngayon, ito naman kay Merceditas Gutierrez, yung dating ombudswoman, ay ito yung Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice under ng GR number 1934-59 dated February 15, 2011. Ganun din ang sinasabi na kapag na-actionan, then na-refer sa Justice Committee, that triggers the 1-year bar rule. Yun ang sinasabi ni Alan dito. So magkakaroon ng debate. Siyempre, ang tanong, papayag ba si Bato de la Rosa ng ganun-ganun lang? 'Di ba? Doon sa kanyang motion, 'di ba? Tsaka isa pa, yung ibang mga members ng Senado na Diyos ko, mukhang walang alam sa kung ano nangyayari. Ang malaki ang tendency nga, sabi ko nga, tingin ko rito, malaki yung tsansa na makuha nila yung simple majority. Now, may basura na lamang yung impeachment. Gagamitin yung argumento na pwede namang mag-file uli after 1 year. At least maaga, no, bago mag-session. No, pasok na pasok sa banga ay bago mag-end yung session ng 28th Congress, i-file na nila yung kanilang impeachment laban kay Sara. So yun. So ngayon dito kay Cayetano, maganda yung nangyari, na-extend kumbaga, o mas gusto kong sabihin, nailigtas ni Cayetano doon sa posibilidad na mamatay na ang impeachment dahil sa motion ni Bato de la Rosa. Pagkakamali na naman ni Bato de la Rosa kasi pinayagan niya na maamyendahan ni Alan yung kanyang main motion to dismiss. Handa ba ang prosecution? Ang makakasagot lang po nun, not even the re-elected prosecutors. Remember po, magkakaroon pa ho ng session sa umaga ng SONA sa July. At mag-e-elect pa ng speaker. And based on that, i-confirm pa nila kung itutuloy nila to o hindi. Of course, by all indications now, itutuloy. But why will I assume that? Why will I also assume na 4 yung final? Hindi ko nakikita pa yung lahat ng dokumento. Pero lahat ng briefer nandito. Kung talagang kailangan mag-decide today, they give us a few minutes, we'll take judicial notice or ask our very able secretariat, no? The third is that hindi daw pwedeng tumulay sa 20th Congress. Pero lahat tayo po ay nag-agree na hindi natin mapipigilan ang 20th Congress na i-take up to. So bibilisan ko na po if we dismiss it today, pwede ba mag-file ng motion for reconsideration yung prosecutors? If yes, kailan nila ipapile to? Tomorrow. Kung hindi tomorrow, sa 20th na to. So, all the arguments na sinabi ni Senator Bato, totoo din, dun na yon. Okay. If ituloy naman natin tomorrow, babasahin yung articles, bibigyan ng 10 araw, mag-issue ng summons, bibigyan ng 10 araw na sumagot ang akusado or yung the Vice President has been impeached, and then pwede yung prosecutors 5 days, aabot na tayo ng June 30 nun, hindi pa nagko-convene ang 20th Congress until the day nung SONA. So, in both cases, dismissed or tuloy, dun pa rin tayo magharap Ano po ang benefit ng pag-remand? Again, excuse me everyone sa legal, moral, because I only had a few minutes to think about this. Kung sana si Senator Bongo ang nagpa-amend, I was willing to listen. Pero hindi daw yon amendment at hindi tinanggap ni Senator Bato. So ako nag-move ngayon na i-consider ni Senator Bato, i-amend yung motion niya from dismissal to remanding. No, I cannot move myself na i-remand because may pending motion now. But I can ask him to amend his motion. And why will remanding be in the interest of justice and consistent with our oath of political neutrality? Kasi ang mangyayari nito, hindi pa binabasa yung articles of impeachment bukas, babalik to sa House of Representatives. Hihingin natin ngayon
na isa-certify nila na hindi nila violate yung one impeachment per year. Number two, by the time they answer sa 20th Congress, prosecutors na ng 20th Congress ang mag-affirm na interesado kami na itutuloy namin to. And by that time, the 12 senators po who have joined the 20th Congress will have the wherewithal and the say-so how to proceed. So I'm just looking from it from a practical point of view. It might not sit well with my colleagues. If I wasn't a lawyer, perfect yung aking pong sinasabi. But being a lawyer, kailangan ko rin pag-isipan. Pero tignan niyo lang po from a practical point of view. Pag dinismiss natin to ngayon, maibabalik din nila, Senator Bato. I-file din nila. Pagka naman hindi natin dinismiss, doon din ang mangyayari. Pag niremand natin, may mangyayari. May malalim na pag-iisip ng mangyayari dito. That's why I'm asking Senator Bato if he will, again, consider amending his motion. Mr. President, Yun. So, yun po. 'Di ba? Alam niyo naman na sumunod na nangyari. Pumayag si Bato de la Rosa, tapos nung nakapayag siya, then nagkaroon na sila ng botohan, at yun na nga naibato. So, sabihin man natin na parang gago lang, bakit ibinalik doon? Parang ping-pong. Wala pang nangyaring ganyan dati. So, ibig sabihin, ito rin ang tanong ko, meron bang pagbabawal sa Constitution na gawin yung ibalik sa kanila? At yung sinasabi ng iba na nangangahulugan, yan ay dismissal. Hindi po. Hindi nangangahulugan na dismissal yan. Sinabi mismo bago sila magtapos ng gabing yan na hindi ito dismissal ng impeachment. Kumbaga, part ng due process, kailangan natin kunin yung certification nila, patunayan. Kumbaga, pinasasagot nila yung mga prosecutors. Not the prosecutors, but the House of Representatives. Kasi ito yung nag-akusa kay Sara, nag-impeach. Ang Tagalog po ng impeach ay akusa. So ito yung nag-akusa, pasagutin natin sila. Kasi ang contention ni Bato, nag-violate kayo Ang dami nyong i-final. Ang daming i-final sa inyo. Tapos yung pang-apat ang inaksyonan nyo. Sabi naman ni Bel Zamora, pinagsama-sama lang naman namin lahat yan At saka pasok pa rin naman, nung binato namin sa inyo yan, pasok pa rin naman That's the 10th session day. Ang tanong, bakit naman hindi kasi dinala yan, hindi yan ni-refer pa sa Justice Committee? Option po kasi yon na kung makukuha ang yung one-third votes ng buong Kongreso, ang mangyayari ay railroaded na. So pwede nang dalhin sa House of Representatives yun. At yun ang nangyari, naka 215 votes yan So kaya na railroaded yan. Pareho ng impeachment ni Erap. Nung si Erap ang in-impeach, ganyan din ang nangyari. Railroaded rin. Napadali. Kaya sinasabi nila Bato de la Rosa na ang tatlong impeachment pinadaan sa EDSA, yung pang-apat pinadaan sa Skyway. Na yan ay minadali. Hindi. Ibig sabihin, kinausap nung sinasabi nga niya, interview raw ni Velasco sa media na may mga taga-kongreso na nagsabi sa kanya, i-hold mo muna ang pag hatid niyan kay House Speaker kasi paplansyahin namin, hintayin niyo yung fourth impeachment. Kami man po yung pag-file nun, hinintay namin yon. Parang umabot pa ng 1 linggo mahigit bago sila nakapag-file. Kasi nalaman lang namin nun sa House na mayroong ipa-file pa na fourth impeachment complaint. So kasama yung mga taga-media, so pumunta kami ron, pero walang nangyari hanggang hapon. Nga. Diba? Pero meron daw, that's assurance sa sinabi nila, meron talagang ipa-file pa. At yun na nga yung impeachment complaints na isinulat ng mga kongresista na mismo. Dahil sabi ng iba, grupo raw ni Sandro yan. Kaya ito, malaking tulong yung nagawa ni Cayetano rito. At kaingotan naman ni Bato de la Rosa. Kung inyo hong napapansin,
nung si Bato de la Rosa, eto yung video nga kanina nga pala. Tingnan nyo. Mo to dismiss, handa ka na tumayo ang impeachment court. Or hopeful ka pa rin na ma-dismiss? Di ba? Kung no choice siya rito na ito yung prior to adjournment, pero ang ano nga ron kasi ay i-dismiss natin, pero dapat ito pag-uusapan na to ron sa sa hindi na bilang mga senador kundi bilang ang mga justices na. Convene na natin etong impeachment court. Wala nang trap. Gusto ko na magpunta pa. Hindi ko pwede matras yan. Whatever happens to my motion, tuloy lang ko, tuloy na ito. Kasi wala na, lalong pa na. Yeah, as senator, isa yan sa sinumpang yung tungkulin, di ba? Na kapag may impeachment case, talagang may But still, I'm optimistic. napapagbigyan Napapagbigyan yung aking motion to dismiss. to dismiss. I am very optimistic. So sir, kailan mangyayari yun? Today din ba? Kapag nag-convene na kayo impeachment court or sa mga susunod na araw pa? Baka today. So i-reiterate mo yung iyong motion. Kapag I did not reiterate the motion because sabi ni Senate President na itatakil yung aking motion doon sa impeachment ko. Baka recuse na lang ipapasa ito. Or Hindi naiintindihan talaga ni Bato de la Rosa no? kung gusto nila, I can reiterate my motion. And then vote on. Then go on. Kung napansin nyo, di ba dito, medyo ang hina na ng pundasyon ni Bato. Samantalang nung dinideliver niya yung binabasa niya, talagang confident na confident. So, dapat nga po yung kanyang confidence level, nung habang binabasa niya yon bilang senador pa, dapat pati dito sa interview na to, confident pa rin siya Same pa rin dapat yung confidence level kaso, halata, parang, sige, depende na kung anong gusto nila. Hindi niya alam, tiniteknik na siya ni Cayetano. And your... It may happen today. Okay. I don't know kung matutuloy pero I hope Na matuloy. madesisyonan yan ngayon. Ang Diyos may plano sa atin, ang demonyo may plano din sa atin So, one way or the other, we have to make a decision today, and it has to be the right decision. So, ito yung very practical approach ko po. We can do three things. We can dismiss it today, we can remand it to the House of Representatives, or pwede natin ituloy bukas. Diba? Ay nako. Kaya yun ang ending ni Bato de la Rosa. Malaking tulong yung nagawa rito ni Alan Cayetano na ganda ng House. Kaya nga pinasasalamatan nila Luistro kung napansin ninyo etong ginawa nila na pag-remand sa kanila. Although na-surpresa sila kalaunan, pero nagkaroon sila ng chance na talagang makumbinse na na even the impeachment court, yung 18 na botong yan, na dapat sana boto na yan na maibasura na at uwian na, away-away na lang, ang nangyari, naging boto pa ng pag-asa ng pagtawid at mabuhay ang impeachment complaint. Kasi kailangan nilang talakayin yan sa 20th Congress. Kung sabihin hindi na kami hindi kami makikisali diyan sa pagtalakay diyan. Di yung yung 12 plus, 'di ba? Yung 12 senador plus etong dapat yan yung 18 na yan. Yan ang magtatalakay nito. Kung ayaw sumali nila Marcoleta diyan, problema nila yon. Pero as long as merong majority dyan, simple majority lang sa 28th Congress, matatalakay nila yan. Diyan na ngayon magkakabakbakan po. Yan po yung abangan natin ng July 29. Kasi hindi pa tatalakayin yan ng July 28 Mag-opening pa lang ng session ng 28th Congress. So 29 yan after ng SONA ng 28. Doon po yan magkakabakbakan. Diyan natin ngayon makikita ang magdidebatehan. Siyempre hindi ho papayag ang mga taga 28th Congress na yung mga prosecutors. Lalo na sinertify na nila na wala silang nilabag. And then sa 28 yan, nila ngayon sasagutin na willing na talagang itutuloy namin yan. And Alan already mentioned na with the indicators now na talagang itutuloy nila, willing silang ituloy ito sa 20th Congress. So bakbakan po ito na masaya. Okay? So ganun, dun sila. So
ang ano bang rate ko rito? Naghihingalo pa rin kung tutuusin. Let me give 50-50 chance na ma-dismiss ito o ano mangyari dito pagdating po diyan sa sa 20th Congress. Pero ang importante, tumawid doon. Kung i-dismiss nila ito, pwede na pong iakyat yan sa Korte Suprema na merong grave abuse of discretion. Kasi bakit ninyo binasura pa? Nag-request na nga kayo ng certification and there are available previous Supreme Court decisions regarding dun sa one-year bar rule. Yun ang main contention nila rito 1-year bar rule. Di ba? Pero higit sa lahat sa political law nga, mas mahalaga pa rin yung interest ng taong bayan. Dahil ang inaakusahan dito ng pagnanakaw, pagwawaldas ng pera ng bayan ay ang Vice President ng Pilipinas. Pangalawa raw sa pinakamataas na opisyal ng bayan natin. And therefore, yung 32.2 billion ni Sara Nabutante, dapat nilang marinig yung mga akusasyon sa kanya at yung kanyang pagtatanggol sa sarili niya. Ganon din dun sa 31.6 million ng botante ng presidente. Ganon din sa 115 million Filipinos, kailangan nating malaman. And then survey says, di ba, na very timely kasi makakatulong yung mga survey na umaabot, iba't ibang survey company na from 8 out of 10 Filipinos to 9 out of 10 Filipinos ay gusto nila na harapin ni Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya. So there's no way na ito po ay i-dismiss nila pagdating ng 28th Congress. Either mag-inhibit yung ibang mga senador, although pag nag-inhibit po yung mga ilang senador dyan na hindi sila makikisali dyan sa hearing na yan, hindi rin sila boboto, mag-abstain sila, pabor po yun kay Sara. Kasi still, kahit po sila ay mabawasan, kailangan pa rin nilang makuha yung 16 votes na kinakailangan. Kasi na sinasabi ng Constitution kinakailangan makuha nila yung 2/3. So 16 votes pa rin. Hindi kasi sinabi doon na 16 votes of present at the voting time. Pero ganun pa man, makalusot man si Sara dyan, importante hindi po siya makalusot na malatagan ng mga ebidensya ng prosecution panel. Yun po yung pinakamahalaga dito. Okay? Dahil hindi natin maaasahan, since this is a political exercise, at ang mga senador natin is absolutely considering impeachment as political exercise rather than commixture. Sabi nga ni yung isang dating Chief Justice, it is a commixture of sino ba tong hindi Chief Justice yun, Associate Justice lang, si Vitog. Ang sabi niya, ito po ay commixture daw ng political at ng judicial process. Ang sabi niya. Kasi pag inisip lang nating political, parang wala nang kwenta ang judicial system natin na meron pa namang say kapag merong pang-aabuso. Okay? So i-dismiss nila, then Supreme Court, pwede po silang manghimasok diyan po sa mga bagay. At pwede silang sabihin na, may pang-aabuso kayo. Mahalagang marinig ng taong bayan ang mga akusasyon na ilatag, then yung mga ebidensya, and then ang inyong desisyon. So ibig sabihin nun, dapat magtuloy-tuloy kayo. Okay? Alright, so iwanan muna natin ito. So huwag na kayo magalit kay Cayetano. Sabihin na lang natin, nakabawi na siya ng 10K na pinangako niya sa atin para manalo noong 2022. Kasi kung hindi kay Cayetano, diba, sino yung magmo-motion? Si Risa Ontiveros, hindi alam ang gagawin Pinipigilan lang si Bato de la Rosa. Hindi naman po pwedeng pigilan mo yung mga ibang magmo-motion pa. Yung mga makikipagdebate sa kanya, magi-interpolate. Diba? Si Coco Pimentel, hindi rin naman nag-motion ng ganito. Hinaharang ni Pimentel noon yung mga direktang diskarte ni Bato de la Rosa. Tsaka yung pagdidelay ni Chis Escudero.
'Di ba? Kaya kahit papano, okay, sa akin okay na yung ginawa ni Cayetano na yan. At least nagkaroon pa ng pagkakataon na makipagbakbakan yung mga prosecutors natin pagpasok ng 20th Congress. Alright, so please don't forget to hit the like button. I-share nyo po itong ating live ngayon. Okay, thank you so much ha. Iwan na natin to.